Ang paggawa ng Z-bar na steel window ay may proseso. Kung nakita nyo yung ginawa ko, unang-unang gagawin doon yung magkakapareho ang sukat. Yun ang uunahin na gagawin. Ang unang proseso niya yung paggawa ng frame. Tapos yung pangalawang ginawa ko, yung paggawa ng pag-curve ng fixed glass niya sa taas. Tapos pangatlo, yung paglagay ng grills. Pang-apat, itong paglagay ng glass frame. Bakit ganon? Mas maganda yung ganon para hindi malito sa sukat. Halimbawa, maggagawa ka ng itong frame niya, hindi ka malilito sa mga sukat. May kabisado mo na yung mga sukat. Tapos yung mga distansya ng grills, may kabisado mo na ang paggawa ng glass frame. May kakabisado mo rin pagka ganon. Kaysa yung unahin mong tapusin lahat itong isang bintana, nakalimutan mo na yung mga sukat-sukat niya, babalik ka ulit para sukatin yung mga pag naglagay ka ng grills niya. Kaya mas maganda yung pipiliin mo yung magkakapareho ang sukat. Tapos, yun ang unang gagawin mo. Mayroong dalawang paraan ng pag-cutting ng Z-bar. Ang iba, kinakat nila dito sa bar cutter. Tatlong paraan ng pag-cutting ng Z-bar. Ang sa akin naman, lagare yung ginagamit ko. Ang iba naman, cutting disc. Cutting disc po ang ginagamit nila. Grinder. Pero para sa akin, mas maganda ang pag-cut ng lagare. Kasi para sa akin, sakto yung sukat. Sakto yung sukat niya. Di tulad sa pagkakinakat mo dyan. Katulad nito, nakating dyan sa bar cutter, kailangan mo din pukpukin para ayusin yung mga yupi. Kasi mayuyupi yan. Kailangan mong ayusin. Kaya para sa akin, mas maganda yung ganito. Diretso na. Diretso na siya. Ang ayusin na lang yung mga baluktot niya. Ang ginagawa ko, gumawa ako ng pattern para sa 45 niya. Ayan o. Para iisa yung pag-cut niya, yung pagka 45 nito. Lagari lang ginagamit natin na number 24 ay 18, number 18. Yan katulad niya, number 18. Number 18 yung magaspang. Para maiwasan ang pagkakamali sa sukat. Gumawa ako ng, nagpumutol ako ng pattern. Dito ko siya isusukat. Itong dalawa na to.
Pwede rin ang cutting disc, kaya lang minsan kasi may mas mahaba, may mas mahaba ng isang guhit. Kaya mas gusto ko ang lagari. Mas mabagal man pero sigurado. Sigurado yung sukat, hindi magbabago. Dahil baluktot siya, kailangan natin ituwid. Bibihira lang yung mga maliliit na bakal ang matuwid. Lahat baluktot. Mga Z-bar, square bar, I-bar, black bar, yan, mga baluktot. Bibihira lang yung diretso. Napansin nyo ba sa Sibar, meron siyang bukol dito. Parang meron siyang extension dito sa kabila. Ito sa kabila naman, wala. Yan o, para meron siyang extension. May purpose po yan kung bakit ganyan. Ito po ang tatama dito sa I-bar. Ayan, ganyan. Kung napansin ko kanina nung nagputol ako, isang mahaba at saka isang maliit. Bali, ang nangyari dyan, itong meron itong bukol na to dito sa baba. Ito naman isa para dito. Kung napansin nyo kanina, kabilaan, may nauna yung mahaba, pwede rin mauna yung maliit, o saka yung mahaba, salitan sila. May purpose po yan. Ganun po ang purpose niyan. Kasi ang dahilan, kapag yung may bukol ang tatama dito, yan yung tatakpan niya, matatakpan siya. Walang butas na makikita. Uy. Kapag yung walang bukol ang tatama doon, meron siyang awang ng konti. Magkakaawang siya ng konti. Kaya yun ang purpose nun. Yung may bukol doon, siya ang tatama dito. Ganyan. Para nakafit siya. Walang awang na hindi siya magkakaawang. Pero meron din nabibili na magkabilaan ang bukol. May bukol dito
saka may bukol din sa kabila. Meron nabibili dito sa amin na ganun, pero bastang pagka walang bukol yung isa, dapat ang tatama doon sa may bukol yung ito ang tatama doon sa Ibarra. Yung may bukol na ganun. Siya ang tatama dito sa Ibarra. Sa paglalagay ng pinaka-pinto niya o panel o paypay ang tawag dito sa amin ito. Yung basta itong pinaka-pinto niya. Ang paglalagay nito mas maganda kung mauna dun sa gitna. Pangalawa dito, dito sa gilid. Panghuli dito sa gilid. Tapos gagamit tayo ng flat bar. Flat bar, ang ginamit ko itong ragas ng Ibarra. Para sa spacer, para umangat ng konti dito. Para hindi tatama ito kapag minsan kasi tumatama ito. Nagtatama itong dalawa. Para maiwasan yun, maglalagay tayo ng spacer. Hinggis kong tawag dito. Sa paglalagay nitong glass frame niya o itong pinto niya, mas mabuti kung meron siyang space kung dalawa. Kahit 1/8 o 1/4 itong ginawa ko, nasa 1/4 ang space niya. Kasi kapag lumuwag tong hinges sa katagalan, maaaring magdikit tong dalawa. Kaya mas mabuti kung may distansya sa gitna. Ayan, nailagay na yung handle. Lilinisin na lang yan. Tatanggalin yung mga flux ng welding na dumikit para naman malinis. Saka pipinturahan.